Ako nanood, super kilig, iba talaga ang karisma ng Kim Pao. Sila talaga ang makakatanggap ng lungkot. Sila talaga. Sila lang talaga ang makakatanggap ng lungkot at problema ko sa buhay. Okay? Kim Pao forever. So, ayan. Iba talaga yung karisma nila Kim and Paolo. Kung karisma lang din naman ang pag-uusapan. And talagang sa asap kahapon yung tilian ng mga fans, 'di ba? Bongga talaga. Sila talaga yung inaabangan Syempre live na live pa, 'di ba? Talagang inabangan niya ng mga fans. Samantala, dumako naman tayo dito sa post ni Kimi nitong mga nakarang araw na ikaw na ba si Mr. Right? Ayan, napatanong siya na ikaw na ba si Mr. Right? Anong ibig sabihin? Bakit siya nag-status ng ganito? Before po ito ng kanilang asa performance. So, ikaw na ba si Mr. Right? Ito kaya ay talagang may kinalaman sa cross sign niya, na sign na daw nga nasa tamang tao na ganyan. Talaga bang si Kim humihingi ng gabay, humihingi ng talagang basbas, ganyan, ng signs. Ibig sabihin, totoo ba talaga yung proposal? Totoo ba talaga yung mga chismis na kumakalat sa social media? Ganto ganyan, na officially na ang Kim Pao. Ay, napapaisip na rin ako. Kasi may pa-status pa ng ganyan si Kim na parang, talaga, naniniguro. Na parang bang humihingi nga ng basbas ng sign. Ikaw na ba talaga si Mr. Right? Pero syempre, kung tayong tatanungin, yes naman, Kimi, nasa harap mo na ang iyong Mr. Right. Talagang siyang siya na. Kaya sana po ay sa simbahan na ang tuloy. Hoy, talaga naman. Anyway, dumako naman tayo dito sa next update natin na kung saan syempre, may endorsement si Pao ng choking. And then, itong si Chinita Princess, sabay bumisita sa bahay account ni Paolo Avellino. Okay, tinutukoy po natin bahay ni Pao ay yung kanyang account. 'Di ba? Account po sa social media. And si Kimi napa-comment ng Nox naman. 'Di ba? Iwan pa siya ng bakas dyan. Hindi na lang siya puro heart, stock, may pag-comment na rin si Chinita Princess. Nako, baka mamaya may mag-reply. Charot, abangan natin yan. Anyway, napakagwapo dito ni Pao. Sana naman, mayroon silang pictures together, endorsement ng choking. Paldong-paldo. Lalo na ngayong Valentine's Day niyan. For sure, magiging mabenta. 'Di ba? Magdi-date ang mga magkakarelasyon sa choking. So baka naman po, meron kayong pa-Valentine's gift sa amin na Kim Pao fans choking. Baka lang naman. Grabe! Yan ang klase ng post na isang linya lang pero milyon ng epekto. Yung caption ni Kim Chu na ikaw na ba si Mr. Right, automatic sumabog ang kilig meter ng mga fans. Una sa lahat, very Kim Chu yan. Simple, malinis, pero punong-puno ng emosyon at posibilidad. Hindi man siya nagbanggit ng pangalan, ramdam na ramdam ng fans na may pinanggagalingan. Kaya naman ang reaksyon ng lahat? Para kanino yan? May pinapatamaan ba? Ay, bakit parang may laman? At syempre, hindi na maiiwasan na iugnay agad kay Paolo Avellino lalo na't sunod-sunod ang kanilang sweet moments, projects at natural na chemistry. Para sa mga fans, parang hindi na ito simpleng tanong, parang pahapyaw na pag-aamin o kaya isang tahimik na pagninilay ni Kim tungkol sa pag-ibig. Ang nakakakilig pa dito, hindi pilit. Walang scripted drama, walang OA na pahayag. Isang tanong lang pero sapat para disingin ang imahinasyon ng fandom. Kaya ang comment section, halo-halo. Mga nagdarasal, mga nagsisigaw ng sana, mga nagsasabing kung sino man siya, alagaan mo si Kim. Dagdag pa, makikita rin dito ang pagiging totoo at mature ni Kim.
Hindi na siya yung batang bida lang. Ito na yung Kim na marunong magtanong sa sarili kung handa na ba siya sa Mr. Right, kung sino man iyon. Kaya mas lalong tumatago sa puso ng fans, lalo na sa mga sabay lumaki sa kanya. Sa kabuuan, ang post na ito ay maikli pero makapangyarihan, misteryoso pero matamis, at higit sa lahat, nakakakilig sa paraang tahimik pero ramdam. Kung totoo man o hindi ang hinala ng fans, isang bagay ang sigurado. Mahal na mahal ng mga tao si Kim Chu at gusto lang nila siyang makitang masaya with or without a Mr. Right. At sa ngayon, kilig muna, abang muna, respeto muna. Para sa akin, very natural at very Kim Chu ang balitang ito, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang kinilig ang mga fans. Isang simpleng Instagram post lang, pero punong-puno ng kahulugan. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang koneksyon ni Kim sa kanyang audience. Konting salita lang, ramdam agad ng mga tao ang emosyon. Maganda rin na tignan ito sa mas malawak na konteksto. Hindi naman siya diretsahang pag-aamin o konfirmasyon ng kahit ano. Mas parang tanong ito ng isang taong nasa tamang edad at tamang yugto ng buhay, bukas sa posibilidad ng pag-ibig. Kaya relatable siya, hindi lang sa fans, kundi sa kahit sinong dumaan o dumaraan sa ganitong tanong sa buhay. Sa side ng fans, understandable ang kilig. Lalo na't may mga nakaraang sweet moments at project si Kim na talagang nagpapalakas ng romantic interpretation. Pero maganda rin na makita na karamihan ay supportive, hindi demanding. Mas focused sa kaligayahan ni Kim kaysa sa kung sino talaga ang tinutukoy. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng authentic at mature na Kim Chu, nagbibigay ng kilig at saya sa fandom, at nagpapaalala na minsan ang simpleng tanong ay pwedeng maging inspirasyon at pag-asa. Hindi man malinaw kung may pinapatamaan o wala, malinaw naman na nasa magandang lugar si Kim, masaya, totoo, at minamahal ng maraming tao. At doon talaga nagmumula ang kilig. Sa totoo lang, ang balitang ito tungkol sa Instagram post ni Kim Chu na may caption na, "Ikaw na ba si Mr. Right?" ay isang malinaw na patunay kung gaano kalakas ang impact ni Kim, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang taong minamahal at sinusubaybayan ng publiko. Isang simpleng tanong lang, walang pangalan, walang detalye, pero nakapagdulot ng malakas na emosyon sa fans. Yan ang klase ng impluwensya na hindi basta-basta. Una, napakatao ng post. Hindi ito parang promo, hindi rin pilit na pakilig. Para siyang tahimik na tanong ng isang babaeng dumaan na sa maraming karanasan, sa trabaho, sa buhay, at marahil sa pag-ibig. Kaya maraming fans ang nakarelate. Hindi lang ito kilig post, kundi tanong na galing sa puso, kaya ramdam ng lahat. Pangalawa, natural lang na umugong ang fandom, lalo na't may mga nakaraang moments si Kim na nagpapakita ng saya, gaan at comfort niya sa isang special na tao, kahit hindi direktang sinasabi kung sino. Dahil dito, ang caption ay hindi na lang basta tanong. Parang sa mga fans, parang tahapyaw na pinto na bahagyang binuksan. Hindi man konfirmasyon, pero sapat para umasa at ngumiti. Maganda rin napansinin na karamihan ng reaksyon ng fans ay malinis at puno ng suporta. Hindi agresibo, hindi mapilit. Ang tono ay, kung sino man siya, sana mahalin at alagaan ka. Ibig sabihin, mas naningibabaw ang pagmamahal kay Kim bilang tao, hindi lang bilang bahagi ng love team o love life rumor. Isa pang mahalagang punto, ipinapakita ng post na ito ang pagiging mature ni Kim Chu. Hindi na kailangang mag-explain o mag-overshare. Isang linya lang, sapat na. Ibig sabihin, kampante siya sa sarili niya at sa nararamdaman niya, at handa siyang hayaan ng mga taong magbasa pero hindi magdikta. Sa mas malalim na pagbasa, ang tanong na, "Ikaw na ba si Mr. Right?" ay pwedeng hindi lang para sa isang tao. Maaari rin itong tanong para sa panahon, para sa sarili, o kaya'y para sa tamang pagkakataon.
Kaya kahit walang sagot ngayon, may halaga pa rin ang tanong dahil nagpapakita ito ng hope, openness at readiness sa pag-ibig. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi tungkol sa tsismis o espekulasyon. Ito ay tungkol sa isang babaeng totoo sa nararamdaman, isang fandom na handang sumuporta, hindi manghimasok, at isang simpleng post na nakapagbigay ng saya, kilig at inspirasyon. At sa huli, ito ang pinakamahalaga. Kung may Mr. Right man o wala pa, malinaw na nasa tamang direksyon si Kim Chiu. Masaya, payapa at minamahal ng maraming tao. At doon talaga nagmumula ang kilig. May ilang mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito. Mga detalye na lalong nagpapalalim kung bakit naging malakas ang impact ng simpleng Instagram post ni Kim Chiu. Una, napaka-timing-timing ang post. Dumating ito sa panahong mas bukas na si Kim sa mas personal na bahagi ng buhay niya. Mas kalmado, mas sigurado, at mas grounded. Kaya ang tanong na, ikaw na ba si Mr. Right, ay hindi basta kilig line. Parang simbolo ito ng isang bagong yugto sa buhay niya, kung saan hindi na minamadali ang pag-ibig, kundi hinihintay ang tamang pagkakataon. Ikalawa, makikita rito ang respeto ni Kim sa privacy, sarili niya at ibang taong posibleng sangkot. Hindi siya nag-drop ng clues, hindi nag-fuel ng chismis. Hinayaan niya lang ang fans na makaramdam ng kilig, pero nasa kanya pa rin ang kontrol ng kwento. Yan ang isang klase ng maturity na hinahangaan ng maraming tao. Ikatlo, mahalagang banggitin na ang post na ito ay nagbukas ng mas positibong diskusyon sa fandom. Sa halip na intriga, ang lumutang ay mga mensahe ng pagdarasal, suporta at pag-asa. Sa panahon na madalas toxic ang social media, nakakatuwang makita ang ganitong klaseng reaksyon, malambing, mahinahon at puno ng good vibes. Ikaapat, pinapatunayan din nito kung gaano kalakas ang emotional bond ni Kim Chiu sa kanyang fans. Isang caption lang, pero parang sabay-sabay silang napangiti, nakilig at napareflect. Hindi lahat ng celebrity kayang gawin yun. Si Kim, kahit walang paliwanag, naiintindihan ng fans ang puso niya. At sa pinakamahalaga, maidadagdag na rin. Kahit anong interpretasyon ang gawin ng mga tao, ang sentro ng balitang ito ay hindi kung sino ang Mr. Right, kundi ang katotohanang na handa si Kim maging masaya at magmahal sa tamang paraan. Kung darating man ang araw na malinaw na ang sagot sa tanong niya, sigurado, kasama pa rin ang fans sa pagdiriwang. Hanggang doon, sapat na muna ang kilig, respeto at suporta.